We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamalem baya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga pampublikong pagamutan, naka-code white alert na simula ngayong araw, December 21. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine. Chris, patuloy pa rin ang kampanya ng Department of Health na iwasan ang paggamit ng anumang uri ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Nakataas na sa Code White ang lahat ng mga pagamutan sa Region 1. Simula ngayong araw, activated na ang fast lane sa mga ospital. Handa na ang mga gamot, mga hospital equipment at iba pang gagamitan sa emergency room para sa mga posibleng mabiktima ng paputok. We will place the whole region under Code White po, yung mga ospital natin. Ibig sabihin, meron po silang paghahanda doon po sa mga posibleng maputukan ng fireworks during December 21 hanggang the rest of the New Year celebration. Target ng Health Authority na makamit ang zero firecracker-related injury. Imbes na paputok, gumamit na lang daw ng alternatibong pampaingay. Bantay sarado ni Mang Ramil ang kaniyang mga anak para matiyak na walang bibili at gagamit ng paputok. Nag-iingat po kami kasi mahirap na yung maputukan. Inilabas na ng Bureau of Fire Protection at Philippine National Police ang listahan ng mga ipinagbabawal na paputok ngayong holiday season. Kabilang dito ang Piccolo, Goodbye Philippines, Crying Bading, Yolanda, Watusi, Plapla, Giant Quitis, Super Lolo, Mother Rocket, Lolo Thunder, Pillbox, Boga at Giant Whistle Bomb. Kailangan din po natin ang suporta po ng mamamayan para at least makita po natin na yung mga paputok na yan na illegal ay hindi po may dispose sa public upang sa ganun maiwasan po ang anumang disgrasya o sakuna sa ating kababayan. Hindi pa man nagsisimulang bentahan, nagbabala na ang PNP na tatanggalan ng permit ang sinumang tindera na magbebenta ng illegal na paputok. Samantala, asahan na raw ang mas mataas na presyo ng paputok ngayong taon. Mahal nga po. Yung pambili ng paputok, pambili na lang ng pagkain po. Chris, tiniyak ng CHD Region 1 na sapat ang supply ng gamot na gagamitin ng mga posibleng maging biktima ng firecracker-related injuries. Samantala, patuloy ang panawagan ng CHD na sakaling maging biktima o maputukan ay iwasan yung paggamit ng mga home remedies bagkos ay magtungo sa pinakamalapit na pagamutan para maiwasan ang anumang infections. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Bentahan ng paputok sa Kalasyaw, Pangasinan, papayagan lang sa itinilagang firecracker zone. Tutukan sa report ni Joan Punsoy. Magsisimula na bukas ang pagbebenta ng paputok sa Kalasyaw, Pangasinan. Regulated ito, ibig sabihin mga pinapayagan lamang na paputok ang ibebenta ng mga tindera at sa itinalaga lamang na firecracker zone sila dapat pumesto. Sa dating pwesto ng putuhan ang itinalagang firecracker zone, may permit ang mga tindera. Naging legit sila na magbenta ng paputok dahil nakasecure sila ng mga kaukulang dokumento. Katulad ng seminar sa Krami. Sa tala ng Kalasyaw Fire Station, 6 na tindera ang kumuha na ng permit sa ahensya. Kailangang sumunod ang mga tindera sa fire safety requirements, kabilang ang pagkakaroon ng timba na may lamang tubig at buhangin at fire extinguisher. Warning signs, bawal manigarilyo, no testing. Napaka-importante yun kasi dati hindi kami wala talaga siyang permit. Pero nung walang permit kasi ang daming mga residente, ang daming mga tao na kung saan sila po ay talagang nadidisgrasya. Regular ang inspeksyon sa mga tindera sa firecracker zone. Magkakaroon din ng operasyon kontra sa mga nagbebenta ng paputok sa pinagbabawal na lugar.
Kasama si Henry Dominsil, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Walang katotohanan ng kumakalat na Proclamation number 427 na nagdedeklarang special half-working day bukas, December 22. Kinumpirma ito ng Presidential Communications Office base sa post sa kanilang social media page. Peke ang dokumento at walang opisyal na verifikasyon ng pamahalaan. Pinaalalahanan naman ng publiko na maging mapanuri at sumangguni lamang sa official government sources para sa tamang impormasyon. Samantalang mag-asawa sa Santo Tomas, Pampanga, pinatay na. Pinagnakawan pa ng sariling pamangkin. Narito ang report. Duguan at nakahandusay ang mag-asawang sina Rolando at Rosario David nang madatnan ng pulisya sa kanilang bahay sa barangay San Vicente, Santo Tomas, Pampanga. Pinasok daw ng magnanakaw ang bahay saka pinatay ang mag-asawa. Yung victim natin na lalaki, allegedly nakipagtapat pa dun sa suspect. Yung initial na findings ng SOCO is namatay siya sa stab wound. Yung babae naman dun sa kwarto is namatay siya through strangulation. Initial kwan nila is may mga nawawala ding items like jewelries and sa mga box. Ang itinuturong suspect sa krimen, si Raymond Fernando, 48 anyos, pamangkin ng mga biktima. Base sa investigasyon, bagong labas daw sa kulungan ng suspect dahil sa kasong may kaugnayan sa iligal na droga. Napag-alaman din na nasa impluwensya ng iligal na droga ang suspect nang isagawa ang krimen matapos magpositibo sa drug test. Pinuntahan namin yung tao na yun. Ngayon, nung pinuntahan namin, nagulat yung tao. Tapos tinanong lang namin ng konting tanong, medyo may duda na rin kami. Pinataas namin yung damit niya. Kasi may nakaumbok doon sa tagiliran niya. Naka-shorts lang kasi. Nakita namin may pera at saka alahas. Kaya yun ang nagduda na kami. May alahas na sa victim. Sinisikap pa ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang suspect. Pero base sa pag-iimbestiga ng pulisya sa kanya, Lahat lang yung pera, dumiskarte ng pera, yun ang pinaka number one reason niya. hindi na nagbigay ng pahayag sa harap ng kamera pero desidido raw na magsampa ng kaso ang mga kamag-anak ng dalawang biktima. Si Jay Torida, 1 North Central Luzon. 15 anyos na binatilyo, patay matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa concrete barrier sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa ulat ni Russell Simorio. Umuwi sa bansa ang OFW na si Rachel mula Barangay Landas, Mangaldan, Pangasinan para sa naipagdiwang ang Pasko kasama ang pamilya. Pero ang masaklap, patay na nang madatnan niya ang bunsong anak na si Charles, 15 anyos. Sumalpok ang minamanehong motorsiklo ng biktima sa isang concrete barrier sa Angalacan Road na sakop ng Barangay Pugo. Sugatan din ang dalawang back rider. Ang hirap. Ang sakit. Kasi papasok kami na wala siya. Akala ko ako ang magsosorpresa sa kanya. Sa ipon ngayon, ako palang susurpresahin niya. Malungkot din na magdiriwang ng Pasko ang pamilya Tibay mula Barangay Mayombo, Dagupan City sa pagkamatay ng kanilang haligi ng tahanan. Biktima ng hit and run ng 63 anyos na si Lito Tibay, lula ng bisikleta. Nasagi raw siya ng humaharurot na tricycle sa National Highway. Ang kwento ni daddy ko nung umuwi siya, nasagi daw po siya ng tricycle, naptumba daw po siya. Hindi namin nga expect na ganito mangyayari sa Pasko namin, nawala na yung daddy namin. Nananawagan ng pamilya sa pulisya na magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente para madakip ang tricycle driver na nakabangga sa biktima. Tiniyak ng pulisya na iimbestigahan ang insidente. Sa pool sa CCTV ang pagsalpok ng motorsiklo sa isang tricycle sa kahabaan ng Barangay Baligatan, City of Ilagan sa Isabela. Papalikos sana ang tricycle nang sumalpok ang motorsiklo. Patay ang rider. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Ilang estudyante sa Lawag City naghatid ng pamasko sa mga pasyente sa Ilocos Norte Provincial Hospital. Tungkol yan sa report ni Gab De Luna. Wala nang
hihigit pa sa pagbibigay ng saya at pagtulong sa mga bata ngayong Pasko. Ito ang nais ng mga estudyante ng Ilocos Norte College of Arts and Trades sa Luwag City. Mga batang pasyente na nakakonfine sa Ilocos Norte Provincial Hospital ang kanilang napili para bigyan ng pamasko. Bit-bit ang mga laruan, pagkain at kaunting pera. Isa-isa nilang binisita at pinasaya ang mga batang pasyente. And with our initiative po, nagbigay po kami ng mga damit namin and binenta po namin yun. Yung mga nalikom po namin pera doon is, yun po yung pinanggamit namin to buy toys, biscuits, and iba pong pagkain. And may mga iba pa pong nagbigay ng donations. Samantala, bakas naman ang tuwa sa mahigit 200 indigent children na maagang nagdiwang ng Pasko kasama ang kapulisan sa Ilocos Norte. Bida ang mga chikiting sa parlor games. Ipinasyal din ng mga bata. Hindi rin mawawala ang mga Christmas gift na handog sa kanila. Layon din ng PNP na hikayatin ng mga bata na tahakin ang pagpupulis paglaki nila. Purpose naman natin is mapalapit pa yung mga bata sa kanilang kapulisan. Kung mapapansin nyo rin kasi dito sa Ilocos Norte, kaunti lang yung nag-a-apply sa PNP. So, isa na rin ito to promote the PNP as a career sa mga kabataan natin later. Nabigyan naman ng Noche Buena package ang mahigit 11,000 pamilya sa San Nicolas, Ilocos Norte. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na mabigyan ng Noche Buena ang bawat pamilya sa bayan na ikinatuwa ng mga residente. Bahagi ito ng selebrasyon ng kapistahan ng bayan. Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ilang boga na pinaglalaroan ng mga kabataan sa Bangaldan, Pangasinan, pinagkukumpiska ng PNP. Nakaalerto si Russell Simorio. Nababahalang otoridad sa talamakumanong paglalaro ng boga ng ilang kabataan sa Mangaldan, Pangasinan. Ang ilan, ginagamit daw itong pampaingay ngayong magpapasko at sa pagsalubong sa bagong taon. Kaya nagkasa ang pulisya ng malawakang panghuhuli sa mga gumagamit ng boga. Inumpisan na po namin ang nagkukumpiska po dito sa Mangaldan at payo po natin, sawayin na po natin yung mga anak po natin para makaiwas po tayo sa aksidente. Hindi po tayo mag-Christmas at mag-New Year sa ospital. Bukod sa boga, kinumpiska rin ang mga maiingay na tambutsyo sa pinahigpit na pagpapatupad ng oplansita sa mga kakalsadahan. Ayon sa PNP, hindi na ibabalik sa mga rider ang mga nakumpiskang maiingay na tambutsyo. 5 boga ang na-recover ng pulisya sa loob ng isang paaralan sa barangay Tanggawan, Pigdig, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, nakarinig sila ng putok mula sa paaralan habang sila'y nag-iikot sa barangay. Agad nilang pinuntahan at dito nakita ang ilang mag-aaral na nagpapaputok ng boga. Nagsitakbuhan ng mga bata at tumakas palabas ng paaralan. Sa Batak City, 3 boga ang nakumpiska ng pulisya. Ayon sa pulisya, naaktuhan nila mga batang naglalaro ng boga. Nakumpiska rin ng pulisya ang 2 boga na nilalaro ng 2 menor de edad sa Paway, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, edad 8 at 10 ang nahulian ng boga na gawa sa lata. Pinayuhan naman ng pulisya ang mga magulang na bantayan ang mga anak dahil sa disgrasyang maaring idulot ng paggamit ng boga. Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Sa ibang balita, ilang magsasaka sa Pasukin, Ilocos Norte hindi na nagtanim ng bawang dahil daw sa mataas na gastusin sa pagsasaka. May ulat si Gab De Luna. Piniling hindi magtanim ng bawang ang ilang magsasaka sa Pasukin, Ilocos Norte dahil sa mataas na gastusin sa pagsasaka at sa pangambang wala silang kikitain. Nasa 10 lang daw sa 72 members ng Farmers Association sa barangay nila Tatay Jaime ang nagtanim ng bawang ngayong taon. Bayagan, nagsardon kami nga nagmulat tingamin ka po ng circuit ko. Dati pag-up me ti garami kit kami nga magapasin tatimit adan kita repair ti pag-agapasin ket perdyan naman jay garamin so nga na ipabasit ti nagmulmulat ti bawang dito si Pasukin ma'am. Ken kastapay nga jay planting materials na awan ti ibulong ti DAED kada kami nga asosasyon
awan ti maimulan. Tumaas naman ang presyo ng bawang na nasa 250 pesos per kilo sa malalaking size, habang 150 pesos per kilo sa maliliit na size. Ay, mas mataas na yun. Bihira lang ng tanim kasi. Ayon sa Municipal Agriculture Office, hindi naman daw naapektuhan ang supply ng bawang sa bayan at nakamit pa rin ang target na 700 hectares na matamnan ng bawang ngayong taon. Siguro ma'am, yung mga iba talaga, kumunti yung nagtanim ng bawang. Pero more on sa pasukin naman, nakuha naman po yung target. Yung mga hindi na po nagtanim, nag-convert na po sila ng tobacco or onion or mga vegetables. Kasama si Reynold Velasco, Gap de Luna, 1 North Central Luzon. Ilang rentahan ng videoke sa Dagupan City halos fully booked na ilang araw bago ang Pasko. May ulat si Russell Simorio. Hindi mawawala sa bawat okasyon ng mga Pinoy ang kantahan sa videoke. 3, 4, 5. Ito raw ang nagpapasaya lalo na sa mga family reunion. Kaya ang ilang rentahan ng videoke sa Dagupan City halos fully booked na 5 araw bago ang Pasko. Pinagkakakitaan ni Arceli mula Barangay Maluwod, Dagupan City ang pagpaparenta ng videoke. Nasa 800 pesos hanggang 1,500 pesos ang singil sa kada renta ng videoke. Noong December, ito na yung peak season namin. So pag December, dami na po mga nagpapareserve, mga party, Christmas party, ganyan po. Laging nasa labas yung videoke. Bukod sa videoke, in-demand din ang rentahan ng sound system at banda. Hindi raw kompleto ang Pasko ni Tatay Ferdinand kung hindi sumasayaw habang nakikising along. Pag mayroong salo-salo, meron at mayroong videoke. Para maliban sa makakakanta ka, merong sayawan. Pero ayon sa Task Force Disiplina, bawal ang magdamagang paggamit ng videoke sa lungsod. Hanggang 10 PM lamang pwedeng gumamit ng videoke para hindi makaistorbo. Maliban sa pagsalubong sa bagong taon, napapayagan ang paggamit ng videoke kahit hanggang madaling araw. Yung December 31 siguro sir, pwede naman natin bigyan ng extension yun sir kasi halos labas naman ng tao, inaabangan natin yung 12 Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Samantala, Smart Garbage Bin, imbensyon ng 3 estudyante mula sa isang universidad sa Baguio City. Silipin sa report. Ang mga basurahang nakikita sa tabi-tabi, binigyan ng bagong anyo ng computer engineering students na sina Kyle Russell Lucero, Samuel Santa Cruz at Eric John Mosquete ng University of the Cordilleras sa Baguio City. High-tech na kasi ito dahil sa mga automated features. Ang kanilang likha, isang smart garbage bin na tinawag nilang Baraki o short term for basurahan taraki. Taraki mula sa Ilocano at Cordilleran language nang ibig sabihin ay gwapo o makisig. Naisipan po namin gawin yung project dahil as we all know, Baguio City is a hotspot for tourists. And more tourists, more trash. Ginawa po namin yung project na to counter that and make Baguio City a more environmental and clean place. Meron itong automatic monitoring at indicator system kung puno na ang basurahan. Sensor-activated ito. Ibig sabihin, may touchless interaction. Pupunta ka lang sa harapan ng bin, masisense ka niya, tapos magbubukas na automatic yung garbage bin. Ito rin na isang weatherproof, so we made sure that the equipments sa loob ng smart garbage bin are waterproof. May battery monitoring system. Pwedeng mapaandar ng kuryente at eco-friendly dahil solar-powered din ito. Ilan lamang ito sa mga nakakabilib na features na talaga namang nagpanalo sa grupo sa Regional Invention Contest and Exhibits sa North Luzon ngayong taon. Sasabak din ito sa national competition, Marso sa susunod na taon. Pero nangangalap ng pondo ang grupo para ma-enhance pa ang features nito. Baraki ensures continuous and reliable operations, enhanced performance, upgrades to mechanical components and aesthetics, promise smoother operations. Ginamit na rin ang smart garbage bins sa iba't ibang parke sa lungsod. Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Timbog sa search warrant operation ang construction worker na si Linel Agdepa, 40 anyos, residente ng Barangay Ricudo, Sinait, Ilocos Sur. Nakuha sa operasyon ang 13 pakete na naglalaman ng shabu at mga drug paraphernalia. Dati raw drug surrenderer ang sospek at bumalik sa paggamit at pagbebenta ng shabu. Naharap sa kaso ang sospek na wala pang pahayag. Samantala, bangkay ng lalaking nalunod sa Abra River nakita na matapos ang mahigit 2 linggong paghahanap. Tutukan sa report. Nakitang nakalutang sa Abra River na bahagi ng barangay Kilat, Langiden, Abra ang bangkay ng 32 anyos na si Joseph Boreta matapos ang 16 na araw na pagkahanap. Tatawid daw sana sa ilog ang biktima noon ng tangayin ng Agos. Nakita ang nakalutang na bangkay higit kumulang 300 metro ang layo mula sa lugar kung saan nalunod ang biktima. Kapaminala siya tatari yung kalaka nga agbalbalsa. Kapaminala na. Inaagnas na ang bangkay. Positibo siyang kinilala ng mga kaanak na hindi sumuko sa pagkahanap, makita lamang ang bangkay. Kose taklunay nga yama mi seta nakita mi di bangkay na kose. Ore no sa ano nga riga mi sir kaya milaw na nga makita mo tiyan mi nga ko. Maudi nga gundaway. Nagpapasalamat ang pamilya sa lahat ng tumulong sa search and retrieval operation. Pinakremate ang bangkay ng biktima. Ayon sa PNP, posibleng sumabit ang biktima sa ilang debris sa ilalim ng ilog kaya natagalan bago lumutang. Nagpaalala ang pulisya na maging maingat sa pagtawid sa ilog at laging isaalang-alang ang kaligtasan. No, awan man ti pang-ala tayo ti life vest, agala tayo ti empty bottle, nga itali tayo ti bagi tayo, habang agpaspasyar tayo ti karayan, adalan tayo matlang aglangoy, adalan tayo matlang ti current ti danom, no kaya tayo ba ti ilangoy. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Wala ng bagyo o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero uulanin pa rin ang ilang bahagi ng bansa dahil yan sa shearline, amihan at easterlies. Ang shearline ay binubuo ng makakapal na ulap mula sa pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. Base naman sa datos ng Metro Weather, posible ang malalakas na ulan sa Apayao, Cagayan at Isabela. Maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. May ulan din sa Kalinga, Ilocos Provinces, Pangasinan, Tarlac, Quirino at Aurora. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa natitirang bahagi ng bansa maliban sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Mindanao. Sa iba pang balita, bentahan ng shellfish sa pamilihan sa Pangasinan hinigpitan dahil sa paglawak ng epekto ng red tide sa ilang baybayin sa bansa. Ang detalye sa report. Naghigpit ang Market Division at Municipal Agriculture Office sa mga bentahan ng shellfish sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan ilang araw bago ang Pasko. Hinahanapan ng dokumento ang mga tindera para matiyak na galing ang shellfish product sa mga lugar na hindi apektado ng red tide toxin. Batay sa Shellfish Bulletin No. 29 na inilabas ng BIFAR, mas lumawak pa ang mga lugar na apektado ng red tide toxin sa Visayas at Mindanao. Ay may mga permit din sila po na hinahanap doon, parang shipping permit kung saan galing po ang kanilang mga product. Nasa 80 hanggang 100 pesos ang kada kilo ng tahong sa pamilihan. Inaangkat ito ng mga tindera sa Bolinao at Bataan. Tiniyak ng mga tindera na sariwa ang mga produkto. Kung kunti nakuha namin, malamig. Kung mainit sa Marso, ganun, February, marami na. Sa Shellfish Bulletin ng BIFAR Region 1, nananatiling red tide toxin free ang mga baybaying sakop ng Region 1, partikular sa Bolinao, Anda, Alaminos City at Sual sa Western Pangasinan. Samantala, may diskarte naman ang mga mamimili para matiyak na sariwa ang mga binibiling seafoods. Kapag pula yung hasang at saka malinaw yung mata, yun ay sariwa pa. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Mga naglalakihang parol na gawa sa recycled materials ibinida ng mga estudyante sa Umingan, Pangasinan. Tunghayan sa report. Kung ang Pampanga ang Christmas capital ng bansa,
Target naman ng Quezon Memorial Academy ng Umingan, Pangasinan na makilalang Best in Christmas Decoration. Nagliwanag ang mga kalye ng bayan sa Lantern Parade. Ibinida ng mga estudyante mula preschool hanggang senior high school ang mga naglalakihang parol na gawa sa recycled materials. Bawat disenyo ng parol may malalim na kwento ng pag-asa at tagumpay ngayong Pasko. Kinakailangan natin na ma-develop ng mga skills ngayon. Ang mga bata kinakailangan innovative and creative. Aside of course, dapat critical thinkers sila and problem analysis. Bukod sa mga naglalakihang parol, agaw pansin din sa Lantern Festival ang iba't ibang pailaw na gawa mismo ng mga estudyante. May umbrella light na gawa sa mga paper cups na kinabitan ng maliliit na bumbilya. Sobrang saya po. Sobrang saya po. Kasi po, nakapag-parade po, madaming ilaw, tapos po sumayaw, madaming kanta. Tampok naman sa Giant Lantern Festival sa City of San Fernando sa Pampanga ang mga pinakamalaki, pinakamaliwanag at pinakamakulay na mga parol. Nahati ang kompetisyon sa 3 kategorya mula sa individual performance, group performance at isang malupit na showdown ng mga parol. Ngayong taon, itinanghal na winner ang parol ng Barangay Telabastagan, Russell Simorio, One North Central Luzon. Mga kapuso, 4 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.